Ilan taon na po ang parokya ninyo? 75. Nung ako po ay umalis dito, magsi-50 kayo noon. So 25 years ago, Rodel, batang-bata ka pa noon. Lalo si baby. Mga tinitingnan ko ngayon talagang mga senior na. Naalala ko noon, August yun di ba? Ako po ay pinalilipat na sa seminaryo noon. Pumunta ako sa Cardinal. Wrong timing ako Kasi nung sinundan kong ka-meeting niya, mukhang hindi maganda ng naging mga usapan doon. Nakasimangot siya, tapos yung mga lumabas na nasa kwartong yon, mga iiling-iling, mukhang hindi maganda. Di ako nasusunod Di pasok ako sa kwarto. Siguro 3 hakbang pa lang ako, "Oh, you go now to the seminary." No? Pero sabi ko, Your Eminence, can I make an appeal? Can I stay until August just to celebrate with the community the golden anniversary? Oh no, the other priest can do that. Go to the seminary. Goodbye. Sabi sa akin ng kardinal. Nakangiti naman siya nung umalis ako. Yes, Your Eminence. Thank you. Kaya, 50 years kayo nung nag-celebrate noon, so 25 years na rin akong wala dito. Quarter of a century na. No? Ano ba ang nalakbay ng Peña Francia for 75 years? Ano na ba ang naipundar ng parokyang ito sa buhay pananampalataya na bumubuo ng parokyang ito? Kaya sa atin pong Ebanghelyo ngayon, nakita natin na ang payo ni Jesus sa kanyang mga alagad ay ano ang dapat pumupuno sa kanila. Course, pag-ibig. At pag-ibig na hindi masasaid sa pagbibigay sarili para sa kapwa sa ngalan ni Jesus. Kaya sinasabi dito, kung punong-puno ka ng sarili mo, hindi mo maririnig ang kapwa mo. Hindi mo mapapansin ang kapwa mo kung punong-puno ka ng iyong sarili. Kaya maganda nating tingnan, ano ba ang pumupuno sa ating mga puso na nagdiriwang ngayon ng ika-75 taon ng pagkakatatag ng sambayanang ito ng pananampalataya. Patkat hindi makatatagal ang isang sambayanan kung punong-puno ang mga bumubuo nito ng mga bagay ng mundo. Ngunit magiging matatag, sabi nga din sa Ebanghelyo, ano man ang dumaan, ano man ang sigalot, ano man ang pagsubok, kung tayo nakatindig kay Kristo, tulad ng isang bahay na nakatayo sa bato, hindi ito magigiba at sasalanta ng malalakas na hangin at alon. Kaya maganda nating tingnan ng pagpapasalamat sa biyaya na ang inyong parokya ay binubuo ng mga taong nagsusumikap na ang kanilang sarili ay puno ni Kristo at hindi puno ng Diyos, ng mundong ito. Patkat kung puno lamang tayo ng mundong ito at punong-puno tayo ayon sa itinuturo sa atin ng mundo, hindi mabubuo ang parokyang ito sapagkat kayo'y magsusugatan, kayo'y magiging marahas, kayo'y magiging malupit, kayo'y magiging bingi, kayo'y magiging bulag. Ngunit, saksi rin kayo sa 75 taon na kayo ay nagmalasakit sa parokyang ito kahit dumaan ito sa iba't ibang yugto ng sigalot, ng pagsubok. Paano ito magiging matatag sa kabila ng mga dinaanang suliranin na hindi nyo maitatanggi, ito pa'y nasa alaala nyo pa rin. Sa mga nagdaang paano ito ay dumaan sa mga krisis at mga sitwasyong higit na
magpapatatag ng inyong loob at pananampalataya ay naharap nyo yan. Kaya sa sinasabi ng ating Ebanghelyo ay marami kayong inialay dito. Sino ho ba dito ang 75 years na sa parokya? Nung magsimula ito, andito na siya. Wala naman siguro, no? Kailan ka nagsimula, Rodel, dito? 1984. You were then, what is your age? 18. Okay. Witness si Rodel, no? 1984. May mas nauna pa siyempre kay Rodel kaysa 1984. Kayo, anong year kayo? 1950. Anong year ba ito na-establish? Herbert, 1951. Oh, 51. Oh. Kaya, kayo ay mga saksi, no? May dala kayong kwento. No? May alaala kayo ng parokyang ito. No? Si Rodel ay 1984 nagsimula dito. Ay may nauna pa kay Rodel, siyempre, marami pa silang karanasan tungkol sa Peña Francia. May kwento kayo. Ngunit ang kwentong yun ay kwento ng pagpasa ng lahat ng pagsubok, pagpasa ng lahat ng mga panawagan ng katatagan sa pananampalataya, at nanatili, nabuhay ang komunidad na ito. Of course, this community is not perfect. Yet, masasabi natin, mabait ang Diyos sapagkat patuloy niyang inakay ang parokyang ito 75 years na kasama natin ang mahal na Birhen na naging tapat sa pagkaina sa parokyang ito para sa inyo na maglakbay araw-araw. Taglay ang lakas, taglay ang katatagan ng loob at tibay ng pananampalataya na harapin ang iba't ibang yugto ng buhay parokya. Kaya masasabi natin na hindi nagkulang ang parokyang ito sa tinatawag nating spiritual adrenaline. Alam niyo ba yung adrenaline? Hormone po yun na nagpapasigla, nagpapakilos po ng ating mga nerves sa isang mga pagkakataong kailangan tayong tumugon. Tumugon ayon sa pag-ibig, tumugon ayon sa katotohanan, tumugon ayon sa katarungan, kawanggawa, malansakit, at habag. No? Yan ang tinatawag nating spiritual adrenaline. At ano ang source ng spiritual adrenaline? Eucharistia. Ang sentro ng parokya, ang buhay ng parokya ay si Kristo. Lalo na kung nagtitipon ang sambayanan sa pagsasalo sa hapag ng salita at pagsasalo sa hapag ng Eucharistia, ang adrenaline ng ating pananampalataya at buhay simbahan na hindi tayo matutulala sa mga pagkakataong higit na kailangan tayong tumugon, sama-sama, nagkakabuklod, nagkakapit kamay, nagkakaisang diwa upang harapin ang mga simulain at proyekto na higit na umunlad ang buhay pananampalataya sa parokyang ito. Kaya napakahalaga ng buhay liturhiya sa parokya. Kung naglalakbay tayo, sabi sa tema ng ating paghahandang ito sa 75th anniversary, kasama si Maria, ang paglalakbay ay maaaring manghina ang loob, umayaw, bumitiw, tumanggi, umiwas, kumalimot, mabingi, mabulag, mawala ng pakiramdam, ngunit sa Eucharistia ay dumadaloy sa atin ang spiritual adrenaline. At yan ang katapatan sa atin ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Kaya sa pamamagitan ng Eucharistia, ay makita natin ang sinasabi ng ating Ebanghelyo na ibigay ang sarili at hindi punuin lamang ang sarili. Ang punuin natin ng sarili natin ay si Kristo.
upang katulad ni Kristo, ay madali tayong huhugot ng ating itutugon sa panawagan ng pag-ibig, sa panawagan ng liwanag, sa panawagan ng pagkakaisa, sa panawagan ng pagkakabuklod. Humuhugot tayo sa Eucharistia kay Kristo ng ating lakas upang itaguyod ang buhay, pananampalataya ng parokyang ito. Kaya maganda ang paalaala sa atin ng ating Ebanghelyo na ang tatak ng ating buhay, pananampalataya bilang mga alagad ni Jesus ay ang krus. Ang krus na siyang tatak ng kalayaan ni Kristo, ng katapatan ni Kristo, na ang taglay niyang pag-ibig ay ibuhos niya sa atin. Inibig tayo ni Jesus hanggang wakas. Ibinuhos ni Jesus ang kanyang pag-ibig sa atin. Kaya ang krus din ang maging tatak ng ating pang-araw-araw na paglalakbay, na hindi tayo magkukulang sa ibubuhos nating pag-ibig. Dahil ang pag-ibig ay hindi masasaid, patkat walang itinakdang volume, quantity, o whatever ang Diyos nang ipunla sa atin ang ugali niyang ang pag-ibig, ang ugaling makadiyos na ipinula sa atin noong tayong lahat ay bininyagan at patuloy na pinasisigla ng buhay Eucharistia. Kaya ang krus ay napakahalagang tanda ng isang sambayanang hindi masasaid sa pag-ibig. Hindi manglalamig, hindi mananamlay, hindi mamamanhid sa pagtugon kung nasaan ang pangangailangan ng pag-ibig, ng buhay, ng liwanag, at kapayapaan at katarungan. Kaya sinasabi ni Jesus, kung gusto nating sumunod sa Kanya, pasanin natin ang krus. Ating dalhin lagi ang katapatan ni Kristong halimbawa niya sa atin. Ang katatagan at kabuuan ng loob na ipinakita sa ating halimbawa ni Jesus, na handa siyang harapin ang lahat, ngunit hindi masasaid ang pag-ibig niya para sa atin. Kaya nawa, ang higit na paghugot natin ng pag-ibig sa ating mga sarili para sa kapwa, no? Higit na makatuklas tayong nadadagdagan ito. Pagkat natutuklasan pa natin, kaya ko pa pala, may magagawa pa pala ako, hindi pa pala ako titigil, hindi pa pala ako walang saysay. Ngunit kung hindi natin ginagamit ang pag-ibig na ito, mawawala ito. Bakit? Malilimutan natin, may pag-ibig palang ipinunla sa atin ang Diyos. At ang pag-ibig na pinalulusog na Eucharistia, na siyang spiritual adrenaline ng ating buhay Kristiyano. Kaya sa ating lahat na nagsusumikap sa pagsunod kay Jesus, hindi nakalilimot ang Diyos sa mga tapat sa Kanya. Ayon sa sinabi ng ating Ebanghelyo, na Kanyang tatandaan sino ang tumugon sa Kanyang panawagan. Sino ang tumulad sa Kanya at naging tapat sa pagsunod sa Kanya. Tatandaan ni Jesus tayo sa ating naging buhay ayon sa ating binyag. Kung tayo ba'y naging mahina, tamlay, o walang pakiramdam at nabubulag, tatandaan ni Jesus sino yung mga naging tapat. At sana matandaan tayo lahat ni Jesus. Sa abot ng ating pagsusumikap, makilala tayo ni Jesus, naalala kita, ikaw yung nagmahal sa parokya ng Peña Francia. Ikaw yung nag-alay ng iyong talino sa sambayanan ng Peña Francia. Ikaw yung
nagtiyaga para sa parokya ng Santo Niño. Patkat masaklap kung sabihin, taga Peña Francia po ako, pagharap natin kay Jesus, baka sabihin ni Jesus, hindi kita kilala. Makikilala lang tayo ni Jesus, taga Peña Francia, kung tayo ay nagbahagi, nagbigay ng ating panahon at buhay para dugtungan at palawigin, madama nating nagdagdugtong buhay tayo sa buhay ng sambayanang ito. At yan ang ating paghandaan. Pag nagpakilala tayo, taga Peña Francia po ako, oo, kilala kita. At huwag nawang, sino ka? Hindi kita kilala. Makikilala tayo ng Diyos sa pagtulad natin kay Jesus. At makatutulad lamang tayo sa Kanya kung babad tayo sa Kanyang misteryo, ang Kanyang pag-aalay ng buhay sa ating lahat. Nasa Eucharistia ay pinalulusog tayo at pinalalakas. Sabi ko nga, the Eucharist is our spiritual adrenaline. And that's how we discover more of what love is in us that will never run out, that will never be bankrupt. Because when God has put that love into us, it is unlimited. Walang pagkasaid. Gamitin natin, tuklasin natin, marmamangha tayo sa maraming magagawa ng pag-ibig na siyang tugon natin bilang alagad ni Jesus. Nawa sa pagtitipon sa mga susunod pang mga araw at makasapit ang araw ng pagdiriwang, ay magpasalamat ng mabuti at masigla, patkat una, maging mabuti ang Diyos sa parokyang ito. At higit sa lahat, ang kabutihan na ipinunla ng Diyos sa atin at sa inyo ay patuloy pang lumago at mamangha. Marami pa kayong magagawang dahil sa pag-ibig kay Kristo.